Isang basurang walang silbi. Iyon ang tawag niya sa akin habang pinapalibutan ng diamante ang babaeng kumuha ng pwesto ko. 3 taong nagtago sa dilim, naglaba at nagpakumbaba para lang makatanggap ng imbitasyon sa sarili niyang kasal. Akala nila, iiyak ako sa isang tabi at magiging anino na lang habang buhay. Pero paano kung ang basurang tinapon nila ang siyang susunog sa kanilang kaharian? Handa na ba silang harapin ang karma? Isang basurang walang silbi. Iyon ang tawag niya sa akin habang pinapalibutan ng diamante ang babaeng kumuha ng pwesto ko. 3 taong nagtago sa dilim, naglaba at nagpakumbaba para lang makatanggap ng imbitasyon sa sarili niyang kasal. Akala nila, iiyak ako sa isang tabi at magiging anino na lang habang buhay. Pero paano kung ang basurang tinapon nila ang siyang susunog sa kanilang kaharian? Handa na ba silang harapin ang karma? Huwag kang mag-alala, Clara. Isang pabigat lang sa buhay ko si Maribel. Aayusin ko ang annulment papers natin bago pa ang grand wedding natin sa simbahan. Ang malamig at walang pusong tinig na yon ni Rafael ay umalingaw-ngaw mula sa naiwang voice message sa kanyang tablet sa ibabaw ng hapagkainan. Sa kabilang banda ng maliit na sala, nakatayo si Maribel. Maingat at puno ng pagmamahal niyang pinaplansa ang paboritong barong Tagalog ng kanyang asawa. Ang barong na isusuot sana nito para sa isang mahalagang pagpupulong bukas. Tumigil ang paggalaw ng kanyang kamay sa ibabaw ng mainit na tela. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang luha na agad pumatak, ngunit pakiramdam niya ay may malamig na patalim na dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Parang sinasakal ang kanyang lalamunan na pumigil sa kahit anong salita na gusto niyang isigaw. Namamanhid ang kanyang mga binti hanggang sa unti-unti siyang napabitiw sa hawak na plansa. Ang pamilyar na boses ng lalaking minahal niya nang higit sa sarili niyang buhay ay tila naging boses ng isang estranghero na nag-alay sa kanya sa bitayan. Isang malakas na katok mula sa labas ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng apartment. Isang mensahero ang nag-abot ng isang makapal na sobrang kulay ginto na may tatak ng isang sikat na kumpanya. Panginginig ang bumalot sa mga daliri ni Maribel habang binubuksan ito pabalik sa loob ng bahay. Bumungad sa kanya ang isang marangyang imbitasyon sa kasal. Nakaukit sa makinang at gintong letra ang mga pangalang Rafael de Leon at Clara Montero. Kalakip nito ay ang isang dokumento mula sa abogado na naglalaman ng papeles para sa annulment. Nang palisikan niya ito ng tingin, nakita niya ang kanyang sariling pangalan at isang huwad na pirma sa ibaba ng pahina. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Tila bumalik ang kanyang gunita 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga gabing walang tulog, ang mga gasgas sa kanyang mga kamay sa paggawa ng mga architectural models na ipinasa ni Rafael bilang sarili nitong obra. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa iisang bagay na nagtali sa kanya sa impyernong ito, ang utang na loob. Iniligtas ng pamilya de Leon ang kanyang ina mula sa bingit ng kamatayan noon at kapalit nito ay ang pag-aalay niya ng sariling pangarap at kalayaan. Pumayag siyang itago sa dilim. Pumayag siyang maging isang lihim na asawa sa isang masikip na apartment dahil naniwala siya sa matamis na pangako ni Rafael na balang araw, kapag lumambot na ang puso ng ina nito, ay ipagmamalaki rin siya sa buong mundo. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Walang boses na lumabas sa kanyang mga labi habang nakatingin sa imbitasyon. Tanging ang malalim na paghugot ng hininga ang nagpapatunay na siya ay buhay pa. Kusang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang maliit na peklat sa kanyang palad. Ang peklat na nakuha niya nang masugatan siya sa pag-ukit ng modelong nagpayaman kay Rafael. Ginamit siya, inubos siya, at ngayon, itatapon na parang isang basahan. Lumipas ang ilang oras,
na tila bangkay siyang nakatingin sa kawalan. Ang pagbukas ng pinto mula sa sala ang nagpabalik sa kanya sa realidad ng kasalukuyan. Pumasok ang matipunong bulto ni Rafael na may dalang matamis at pamilyar na ngiti na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Naglakad ito palapit sa kanya sa kusina at yumakap ng mahigpit mula sa kanyang likuran. Ibinulong pa nito kung gaano siya kapagod sa trabaho at kung gaano siya kasabik sa presensya ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng lalaki na sa likod ng katawan ni Maribel, nakakuyom ang kanyang isang kamay sa lukot na imbitasyon sa kasal, habang ang isa naman ay nanginginig na nakahawak sa malamig na hawakan ng matalim na kutsilyo sa ibabaw ng sangkalan. Paano mo yayakapin ang taong mismong nagbaon ng buhay sa iyo sa hukay? Mabilis ngunit maingat na binitiwan ni Maribel ang malamig na hawakan ng kutsilyo. Bago pa man makapagsalita si Rafael, ay marahas siyang kumawala mula sa yakap nito. Humarap siya na may nag-aapoy at nagtatanong na mga mata, sabay bagsak ng lukot na imbitasyon sa ibabaw ng mesa. Nawala ang matamis na ngiti sa labi ni Rafael nang makita ang kumikinang na gintong papel. Ngunit sa halip na magpakita ng takot o pagsisisi, isang kalmadong buntong hininga ang pinakawalan nito. Lumapit siya muli kay Maribel at hinawakan ang magkabilang balikat ng asawa. "Babe, let me explain. Hindi ito katulad ng iniisip mo." Panimula ni Rafael gamit ang malambing na boses na paulit-ulit na bumihag sa puso ni Maribel noon. "Isang business deal lang ang kasal na ito. Bagsak na ang kumpanya natin, Maribel. Kailangan ko ang investment ng pamilya ni Clara para makabawi tayo. Papel lang ang ibibigay ko sa kanya, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw pa rin ang uuwian ko dito sa dilim." Tila umakyat ang lahat ng dugo ni Maribel sa kanyang ulo. Umawang ang kanyang mga labi sa kawalang hiyaan ng lalaking nasa harapan niya. Ginawa pang katwiran ang kumpanyang ibinangon niya mula sa pagkakasadlak gamit ang sarili niyang mga puyat at talento. "Papel lang?" Nanginginig ang boses ni Maribel, puno ng pait at pagkadisgusto. "May peking annulment papers na kasama yan, Raf. Papel lang din ba ang 3 taon kong pagiging asawa mo? Tinatago mo ako rito na parang isang maruming lihim habang nakaharap ka sa altar kasama ang ibang babae." Sa pilitang inalis ni Maribel ang mga kamay ni Rafael sa kanyang mga balikat. Ang init na dati niyang nararamdaman sa tuwing hinahawakan siya nito ay napalitan ng matinding pandidiri. Tinalikuran niya ang lalaki at nagkulong sa kwarto, hinahayaan ng pader na maging saksi sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Wala nang nagawa si Rafael kundi ang iwan siyang mag-isa sa buong magdamag. Kinaumagahan, pagkakaalis ni Rafael patungo sa trabaho na tila walang nangyaring panloloko. Isang matalim na pagtawag mula sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng apartment. Hindi ito ang mensahero ng kasal. Pagkabukas ni Maribel ang pinto, bumungad ang matapang na amoy ng mamahaling pabango na hindi kayang itago ang nabubulok na ugali ng may-ari nito, si Doña Carmen. Ang ina ni Rafael, nakasuot ng magagarang alahas at may bitbit na isang mayabang na ngiti. Walang sabi-sabing pumasok ang matanda sa loob ng maliit na apartment at nandidiring tiningnan ang paligid. "Mabuti naman at nakuha mo na ang imbitasyon. Akala ko, kailangan ko pang ipaliwanag sa isang mahirap na tulad mo kung saan ka dapat lumugar." Panimula ni Doña Carmen habang padabog na ibinagsak ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng upuan. Napalunok si Maribel, ramdam ang muling pagkirot ng kanyang dibdib. "Iyan ang kabayaran sa 3 taon mong paglinta sa anak ko." Dugtong ng matanda, matalim ang bawat salitang binibitawan. "Kunin mo yan at umalis ka na bago pa ang kasal ng anak ko kay Clara. You are nothing but a desperate gold digger. Huwag mong isiping may karapatan ka dahil lamang binayaran namin ang ospital ng patay mong ina." Ang pagbanggit sa kanyang ina, ang tuluyang nagpaguho sa depensa ni Maribel. Ang tanikala ng utang na loob ay muling sumakal sa kanyang leeg. Sa paglalakad ni Doña Carmen palabas,
Sinadya nitong sanggain ang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang kaisa-isang litrato ng ina ni Maribel. Bumagsak ang frame sa sahig at nabasag ang salamin. Hindi pa nakontento, walang awang tinapakan ng matanda ang mismong mukha ng ina ni Maribel gamit ang matulis na takong ng kanyang sapatos. At huwag mong subukang gamitin ang mga blueprint at disenyo na iginuhit mo para manggulo. Malamig na banta ni Doña Carmen habang nakatingin sa nakayukong si Maribel. Pagmamay-ari na ni Clara ang lahat ng yon. Siya ang magiging mukha ng tagumpay ng anak ko. At ikaw ay mananatiling isang hamak na anino. Nang tuluyang makaalis ang matanda, dahan-dahang lumuhod si Maribel sa gitna ng mga basag na salamin. Hindi niya ininda ang paghiwa ng mga bubog sa kanyang mga tuhod at daliri habang maingat niyang pinupulot ang nalukot na litrato ng kanyang ina. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang damit upang punasan ang dumi sa mukha nito. Humagulgol siya ng tuluyan. Ang lahat ng pagpapakumbaba niya, ang lahat ng pagsasakripisyo ay ginantihan ng walang kapantay na paglapastangan. Kinuha na nga nila ang asawa niya, ninakaw pa nila ang sarili niyang kakayahan at dangal. Hindi na makahinga si Maribel sa loob ng 4 na sulok ng apartment na naging kulungan niya. Tumakbo siya palabas ng gusali, walang pakialam kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa maitim na kalangitan ng Maynila. Ang malamig na tubig ay humampas sa kanyang balat at mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit. Tila nakikisama sa pag-agos ng kanyang mga luha na hindi na niya kayang pigilan. Walang pakialam ang mga taong nagmamadaling sumilong sa paligid. Patuloy lamang siya sa paglalakad, pasan-pasan ang bigat ng pagtataksil, hanggang sa marating niya ang tapat ng isang lumang simbahan na gawa sa bato. Naubusan ng lakas ang kanyang mga binti. Bumagsak si Maribel sa basang semento sa harapan ng malaking pintuan ng simbahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ng lamig na balutin ang kanyang buong pagkatao. Umaasang sana ay lamunin na lamang siya ng lupa upang matapos na ang pasakit. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang pagtigil ng patak ng ulan sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mabibigat na talukap. Isang pares ng itim at makintab na sapatos na gawa sa balat ang nakatayo sa kanyang harapan. Bahagya siyang nag-angat ng tingin at nakita ang isang malapad na itim na payong na nakasilong sa kanya. Hawak ng isang matipunong lalaking may kalmadong mga mata na nakatitig ng diretso sa kanyang wasak na kaluluwa. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Maribel, kasabay ng pamilyar at nakakapanatag na amoy ng lumang kahoy at insenso. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang makitid na higaan sa loob ng maliit na silid pagamutan ng simbahan. Ang kanyang basang damit ay napalitan ng isang tuyo at malinis na kamiseta at may isang makapal na kumot na nagbibigay ng init sa kanyang nanginginig na katawan. Isang matipunong lalaki ang naglakad palapit mula sa anino ng silid. Siya ang estranghero na nag-alay ng payong sa kanya sa gitna ng walang humpay na buhos ng ulan. Walang awa o pagkahabag sa mga mata nito, kundi isang kalmado at malalim na pag-unawa. Inabot ng lalaki ang isang umuusok na saro ng mainit na tsokolate. Maingat na inabot ni Maribel ang porselanang saro. Ang init na nagmumula rito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga namamanhid na palad, dumaloy sa kanyang mga ugat. Hanggang sa marating nito, ang kanyang tila, nagyeyelong dibdib. Kasabay ng pag-init ng kanyang katawan ay ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon ng pagtitiis at pagiging anino, humagulgol siya ng tuluyan sa harap ng isang taong hindi man lang niya kilala. Inilabas niya ang lahat ng pait, ang bigat ng pagtataksil, at ang kawalang katarungan na sumira sa kanyang mundo. Pinanood lamang siya ng lalaki, hinahayaan siyang ubusin ang lahat ng luha na matagal niyang kinimkim. Inumin mo yan. Malalim at buo ang boses ng lalaki, walang halong pagmamadali. Walang bagyo ang hindi tumitigil, gaano man ito kalakas. Bago ito tumalikod upang bigyan siya ng espasyo,
May napansin ang lalaki na isang gusot na pahina ng papel na nahulog mula sa siwang ng basang bag ni Maribel na nakapatong sa silya. Pinulot niya ito. Isang detalyadong disenyo ng arkitektura na ginamitan ng manipis na lapis ang nakaguhit doon. Tila may nakita siyang pamilyar at napakahalaga sa mga linya at kurba ng pagkakaguhit dahil matagal niya itong tinitigan. Kumunot ang kanyang noo bago niya ito maingat na ibinalik sa loob ng bag nang walang sinasabing anumang salita. Nag-iwan ang lalaki ng isang maliit at puting card sa ibabaw ng mesa. Gabriel Alcantara, abogado. Wika nito bago tuluyang humakbang palabas ng silid. Kung kailangan mo ng kakampi sa laban na hindi mo kayang ipanalo mag-isa, nandyan ang numero ko. Lumipas ang ilang oras at tumila na ang bagyo. Naglakad si Maribel pabalik sa kanyang apartment. May natitira pang kaba sa kanyang dibdib, ngunit unti-unti nang luminaw ang kanyang isip. Nais niyang mag-impake, nais niyang lumayo at magsimula muli kahit walang-wala siya. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanyang apartment, isang eksena ang tuluyang pumatay sa natitirang kahinaan ng kanyang puso. Nakaupo sa mismong sofa niya na parang isang reyna na nagpapahinga sa kanyang trono, ang isang babaeng may makinis na balat at suot ang isang mamahaling pulang bestida. Si Clara Montero, ang babaeng kumuha sa kanyang asawa. Nakapatong sa hita ni Clara ang lumang sketchbook ni Maribel, ang mismong kaluluwa ng kanyang talento, kung saan nakaguhit ang lahat ng orihinal na disenyo na bumuhay sa bumagsak na kumpanya ni Rafael. Tiningnan ni Clara si Maribel mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri at pangiinsulto. Umangat ang kamay nito upang ayusin ang kanyang alon-along buhok. Sinadyang ipagmalaki ang isang naglalakihang diamanteng singsing na kumikinang sa kanyang daliri. Masyadong maliit at madilim ang longganin niyong ito, hindi ba? Nakangiting wika ni Clara habang patuloy na inililipat ang mga pahina ng sketchbook nang walang pag-iingat. Pumunta ako rito para personal na magpasalamat, Maribel. Salamat sa pag-aalaga kay Rafael habang wala pa ako at higit sa lahat, salamat sa mga ideya mo. Tila sinampal ng apoy ang buong pagkatao ni Maribel. Ang mga linyang iyon, ang bawat sukat at detalye sa papel na iyon, ay ginawa niya habang lumuluha, nagpupuyat, at nagtitiis sa pag-iisa. Ang mga disenyong ito, patuloy ni Clara, pinalalakas ang boses upang mas maging mapanakit. Babaguhin ko ng kaunti para mas bumagay sa pangalan ko kapag inilabas sa media bukas. Sigurado akong mas kikita ito kapag nalaman nilang mula ito sa utak ng magiging asawa ng isang CEO at hindi mula sa isang hamak na babaeng walang pinag-aralan. Hinarap niya ng buong tapang ang mananakop sa kanyang sariling pamamahay. Tinawagan ako ni Tita Carmen. Binigyan ka na raw niya ng sapat na pera. Bakit nandito ka pa? Mapanguyam na tumawa si Clara habang tumatayo at isinasara ang sketchbook. Mahigpit itong niyakap upang angkinin. Gusto mo ba talagang magmukhang desperadang aso na naghihintay sa natirang buto mula sa hapagkainan namin? Tapos na ang papel mo. Kunin mo ang pera at maglaho ka na. Nagmatiyag lamang si Maribel habang pinapanood ang babaeng lumabas ng kanyang pintuan, bitbit ang huling piraso ng kanyang dignidad at pag-asa. Nang sumara ang pinto, hindi umiyak si Maribel. Wala nang kahit isang patak ng luha ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan at awa sa sarili ay mabilis na natuyo at napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na puot. Naunawaan na niya. Ang utang na loob. Iyan ang tanikalang ginamit nila para itali siya sa impyerno. Binayaran nila ang buhay ng kanyang ina noon upang patay naman ang kanyang sariling pagkatao ngayon. Ngunit tapos na. Nabayaran na niya ang utang na yon gamit ang 3 taon ng pagiging alipin at pagtalikod sa sariling mga pangarap. Ang pagkuha ni Clara sa kanyang sining at pagkatao, ang huling pagkakamaling gagawin nila. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang puting card na ibinigay ni Gabriel. Tinitigan niya ang pangalanan na nakaimprenta rito.
Nanginginig man ang kanyang mga daliri dahil sa nag-uumapaw na galit at pagnanasang lumaban, mariin niyang pinindot ang mga numero sa kanyang telepono. Sinagot ang linya pagkatapos ng 3 tunog. Huminga ng malalim si Maribel. Ang kanyang boses ngayon ay kasing talim at kasing lamig ng isang patalim na handang sumugat. Kailangan ko ng abogado. Gusto kong bawiin ang buhay ko at sisiguraduhin kong babayaran nila ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Ang mahinang musika sa loob ng isang tagong kapihan sa gilid ng Maynila ay tila hindi sapat upang takpan ang matinding tensyon sa pagitan ng 2 taong nakaupo sa sulok. Sa ibabaw ng maliit na bilog na mesa, nakalatag ang pekeng dokumento ng annulment at ang nagkikislapang imbitasyon sa kasal. Maingat na pinasadahan ni Gabriel ng tingin ang bawat pahina. Ang kanyang seryosong mga mata ay naglalaman ng talim ng isang taong sanay bumasa ng kasinungalingan. Nang makarating siya sa huling pahina kung saan nakadikit ang huwad na pirma ni Maribel, isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Palsipikasyon ng pampublikong dokumento, isang mabigat na krimen, malalim at mariin ang boses ni Gabriel habang ibinababa ang papel. Inisip ni Rafael na dahil hawak niya ang kahinaan mo, maaari niyang paikutin ang batas nang hindi napaparusahan. Ngunit nag-iwan siya ng napakalaking butas. Huminga ng malalim si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Hindi lang ang pagkatao ko ang ninakaw nila, attorney. Kinuha rin ni Clara ang lahat ng orihinal kong disenyo. Siya ang kikilalanin sa lahat ng pinaghirapan ko. Paano ko lalabanan ang mga taong hawak ang lahat ng pera at kapangyarihan? Sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang panginginig sa mga balikat ng babaeng nasa kanyang harapan. Hindi siya umabot upang hawakan ito o magbigay ng mababaw na simpatiya. Sa halip, tahimik at dahan-dahan niyang itinulak ang isang nakatuping puting tissue sa ibabaw ng mesa palapit sa mga kamay ni Maribel. Isang tahimik na pagpaparamdam na hindi ito nag-iisa. Hindi ko sisingilin ang serbisyo ko, Maribel. Seryosong wika ni Gabriel, at sa pagkakataong ito ay may bahid ng madilim na nakaraan ang kanyang boses. Galit ako sa mga taong ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang tapakan ang mga walang laban. Ang makita silang bumagsak at magbayad sa lahat ng kinuha nila sa'yo, iyon ang magiging bayad ko. Ngunit kailangan kitang maging matapang. Kailangan nating sakyan ang kanilang laro. Tumango si Maribel. Kinuha niya ang puting tissue at pinunasan ng namumuong luha sa kanyang mga mata, kasabay ng pagbubura ng huling bakas ng kanyang kahinaan. Bago sila maghiwalay, inilabas ni Gabriel ang kanyang telepono upang isave ang numero ni Maribel. Sa isang maikling saglit na pag-ilaw ng kanyang screen, hindi ang tunay na pangalan ng babae ang kanyang inilagay. Isang mahiwagang palayaw ang naitype ng kanyang mga daliri. Ang tunay na arkitekto. Isang lihim na paghanga sa talento na matagal na niyang nakita. Pagbalik ni Maribel sa apartment, sinimulan niya ang pinakamahirap na pag-arte sa kanyang buhay. Ginulo niya ng bahagya ang kanyang buhok at hinayaan ang kanyang mga mata na mamula sa pag-iyak. Kailangan niyang maging isang babaeng tuluyang nadurog upang hindi sila maghinala sa napipintong bagyo. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael kinagabihan, sinalubong siya ng isang nakaluhod na Maribel. Umiiyak siya at nagmamakaawa, nakahawak sa laylayan ng pantalon ng asawa. Raf, parang awa mo na. Huwag mo akong itaboy ng tuluyan. Pautal-utal na pagsamo ni Maribel. Pilit na nilulunok ang pandidiri sa sariling mga salita. Tatanggapin ko ang pera ni Doña Carmen. Tatanggapin ko kahit ano. Basta wag mo lang akong hayaang mamatay sa gutom sa labas. Magiging tahimik ako. Pangako, hindi ako manggugulo sa kasal ninyo. Isang nangiti ng tagumpay at kayabangan ang gumuhit sa mukha ni Rafael. Hinawakan niya ang baba ni Maribel at itinayo ito. Para sa isang lalaking uhaw sa kapangyarihan at pagkontrol, ang makitang nagmamakaawa ang babaeng kanyang inapakan ay isang malaking patunay ng kanyang pagiging makapangyarihan. See,
I told Mom you are reasonable. Nakangiting wika ni Rafael habang hinahaplos ang buhok ni Maribel na tila isang maamong aso. Gawin mo lang ang sinabi ko at magiging maayos ang lahat. Makakahanap ka rin ng bagong buhay gamit ang perang yan. Good girl. Tumalikod si Rafael patungo sa banyo upang maligo, kampanteng-kampante, na tuluyan na niyang naputol ang pakpak ng ibong matagal niyang ikinulong. Ngunit sa pagtalikod ng lalaki, agad na nawala ang mga luha sa mata ni Maribel. Ang maamong mukha ay napalitan ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Kumagat siya sa pain. Sa kalaliman ng gabi, tanging ang mahina at ritmikong paghilik ni Rafael ang pumupuno sa madilim na kwarto. Maingat na bumangon si Maribel mula sa kabilang bahagi ng kama. Tila isang anino siyang gumalaw, walang anumang bigat ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa teleponong nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng natutulog na Rafael. Ang teleponong naglalaman ng lahat ng lihim, lahat ng mensahe, at lahat ng katibayan ng pagnanakaw ng kanyang mga disenyo. Nanginginig ang mga daliri ni Maribel nang kunin niya ang malamig na aparato. Nang humingi ito ng password, humugot siya ng isang malalim na hininga. Walang pag-aalinlangang ipinasok niya ang 6 na numero. Ang kaarawan ni Clara. Bumukas ang screen. Isang masakit na patunay kung sino na ang sentro ng mundo ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito ang oras para masaktan. Mabilis niyang binuksan ang email at mga mensahe at doon bumungad ang mahabang palitan ng usapan ni na Rafael at Clara tungkol sa pag-angkin ng mga orihinal na architectural files. Ikinonekta niya ang isang maliit na memory drive na ibinigay sa kanya ni Gabriel at sinimulang kopyahin ang lahat ng dokumento. Sa bawat porsyento ng pag-usad ng pagkopya ng mga file, pabilis ang tibok ng puso ni Maribel. Sa bawat saglit, maaaring gumising si Rafael at mahuli siya. Natapos ang paglipat ng mga file, hinugot niya ang memory drive at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad. Sa gitna ng katahimikan at dilim ng kwarto, ang tanging nagbibigay ng anino sa kanyang matapang at walang awang mukha ay ang asul na liwanag mula sa screen ng telepono. Dumating na ang huling araw sa apartment na nagsilbing kulungan at saksi sa pagdurusa ni Maribel sa loob ng 3 taon. Sa halip na iwan itong magulo, nilinis niya ang bawat sulok ng bahay nang may matinding kasipagan. Pinasinagan niya ang lahat ng bintana at pinunasan ang mga kasangkapan hanggang sa mawala ang anumang bakas na may minsan ay isang asawang nag-alay ng buhay sa lugar na ito. Ang huling bagay na kanyang ginawa bago lisanin ang lugar ay ang paghuhubad ng manipis na gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na binili ni Rafael mula sa isang murang sanglaan nang ipangako nito sa kanya ang walang hanggang pagmamahal. Tahimik at walang anumang emosyon niya itong inilapag sa ibabaw ng malamig at walang lamang hapag-kainan, kasama ang isang kopya ng pekeng annulment papers. Walang sulat, walang paalam. Isang perpektong paglalaho. Nang gabing iyon, matapos ang isang magarbong bachelor's party, umuwi si Rafael sa apartment. Lasing at umaasang sasalubungin ng isang nagmamakaawang babae upang pagsilbihan siya. Laking gulat niya nang bumungad ang isang nakakabinging katahimikan. Walang amoy ng mainit na hapunan. Walang ilaw na nakabukas. Tanging ang malamig na liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas ang tumatama sa manipis na singsing sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam si Rafael ng isang matinding kawalan sa kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang batok. Tila ba may isang malaking bahagi ng kanyang pundasyon ang tuluyan ng gumuho at umalis. Ngunit pilit niya itong iwinaksi sa kanyang isipan. Mabuti naman at natuto siyang lumugar. Bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili habang itinatapon ang singsing sa basurahan bago dumiretso sa pagtulog para sa kasal niya kinabukasan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa loob ng opisina si Maribel at Gabriel.
Ang gabi ay malalim, ngunit ang kanilang silid ay nagliliwanag dahil sa mga nakakalat na dokumento sa ibabaw ng malaking lamesa. Nakatayo si Maribel sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang isang eleganteng bestida na kulay pulang-pula. Ang kulay ng nag-aapoy na katapangan at muling pagsilang. Malayong malayo ito sa maputla at nakayukong babae ilang buwan na ang nakararaan. Ang kanyang buhok ay nakalagay sa isang maayos na ayos at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talim na kayang humati ng kasinungalingan. Naglakad papalapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Sa kanyang kamay ay isang manipis na silver na kwintas na may pendant na hugis, maliit na kalasag. Tahimik niya itong inilagay sa leeg ni Maribel. Ang init ng hininga ng lalaki ay bahagyang dumampi sa batok ni Maribel. Nagdudulot ng isang kislap ng panatag na pakiramdam sa gitna ng namumuong bagyo. Hindi mabilis ang mga galaw ni Gabriel. Ang kanyang bawat paghawak ay may kalakip na malalim na paggalang. Bukas, magsisimula ang pinakamalaking laban mo. Malalim at malamig ang boses ni Gabriel, ngunit ang mga mata nito na nakatingin sa refleksyon ni Maribel sa salamin ay nag-aalab sa determinasyon. Huwag mong hahayaang muli nilang iparamdam sa iyo na isa ka lamang anino. Nasa likod mo ako, Maribel. Hindi ka na mag-iisa. Bahagyang ipinikit ni Maribel ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang likuran ng napakagaan sa matipunong dibdib ni Gabriel sa loob lamang ng isang segundo. Isang segundo ng pagkuha ng lakas mula sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling ipagtanggol ang sarili bago siya dumilat at sumagot. Handa na ako, Gabriel. Kukunin ko ang lahat ng akin at sisiguraduhin kong babagsak sila sa mismong pedestal na ginawa nila para sa kanilang mga sarili. Isang katanungan pa rin ang naglalaro sa isipan ni Maribel. Paano nila malalampasan ang huling balakid na ginawa ni Clara? Hawak ng kalaban ng presidente ng Architecture Board. Ang huling alas na inihanda ni Gabriel sa loob ng isang maliit na USB na hawak-hawak niya ay nananatiling isang matinding lihim. Kahit para kay Maribel, kinaumagahan, tila nakikisama ang kalangitan sa isang malaking pagdiriwang. Sumikat ang araw sa Kalakhang, Maynila. Ang pag-alingaungaw ng matataas na tunog ng kampana mula sa pinakamalaki at pinakamagarbong simbahan sa syudad ay hudyat ng pagsisimula ng kasal ni Rafael at Clara. Sa labas ng simbahan, napapalibutan ang lugar ng mga tanyag na personalidad at mga mamamahayag. Para sa lahat, ito ang pinakahihintay na kasal ng dalawang tagapagmana ng negosyo. Nakangiting bumaba si Clara mula sa isang mamahaling puting sasakyan. Kumikinang ang kanyang mga diamante, handang harapin ang kanyang perpektong kinabukasan. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang kanto ng kalye, isang itim na sasakyan ang tahimik na pumarada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Ang paghampas ng malamig na hangin sa kanyang damit ay tila nagbabadya ng pagdating ng isang sumisirang bagyo. Hawak niya ang isang maliit na itim na envelope. Si Maribel ay handa ng sumira ng isang kaharian. Ang bango ng libu-libong puting liryo na nagmula pa sa ibang bansa ay humahalo sa amoy ng insenso sa loob ng dambuhalang katedral. Ang bawat sulok ng simbahan ay pinalamutian ng mga gintong palamuti at telang sutla. Isang marangyang pagpapakita ng yaman at kapangyarihan ng pamilya De Leon at Montero. Ang mga mamamahayag ay nakapwesto sa bawat gilid, handang kunin ang bawat anggulo ng itinuturing na kasal ng dekada. Sa harap ng altar, nakatayo si Rafael na mukhang isang perpektong Ginoo sa kanyang mamahaling tuksido. Sa tabi niya ay si Clara na naglalakad sa gitna ng dambana na tila isang reyna. Ang kanyang mahabang puting belo ay humahaba sa likuran at ang kanyang nabuang ngiti ay puno ng tagumpay. Sa bawat hakbang ni Clara, nararamdaman niya ang inggit mula sa mga panauhin, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Si Doña Carmen ay nakaupo sa unang hanay, ang kanyang mukha ay nagniningning
Sa katapusan ng kanyang plano, para sa kanya, ang araw na ito ang formal na paglilibing sa anino ni Maribel at ang simula ng bagong yaman na hatid ng pamilya ni Clara. Nang marating ni Rafael at Clara ang harap ng pari, ang katahimikan ay bumalot sa buong katedral. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-awit ng koro sa background. Ang pari, sa kanyang seryoso at malalim na tinig, ay sinimula ng ritual. Ang bawat salita ay tila isang pako na nagbabaon sa nakaraan. Mga kapatid, tayo ay nagtipon-tipon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Rafael at Clara. Wika ng pari, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng simbahan. Dumating ang sandaling kinatatakutan at hinihintay ng lahat. Ang pari ay tumingin sa mga panauhin at binigkas ang mga salitang bahagi na ng tradisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tila may dalang kakaibang bigat. Kung mayroon mang sino man sa inyo ang may matuwid na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, mangyaring magsalita ngayon o manahimik na lamang, magpakailanman. Isang segundo nang nakakabinging katahimikan ang lumipas. Akala ni Rafael ay tapos na ang panganib. Akala ni Clara ay tuluyan na silang nanalo. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, ang malalaking pintuan na gawa sa nara sa dulo ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay pumasok sa loob na lumikha ng isang mahabang anino sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa marpol na sahig ay tila isang ritmikong babala. Lahat ng ulo ay lumingon. Lahat ng lente ng kamera ay natuon sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng dumadaloy na pulang bestida ang dahan-dahang naglalakad. Ang kulay ng kanyang damit ay tila isang patak ng dugo sa gitna ng isang puting mundo ng kasinungalingan. Si Maribel. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot, kundi isang malamig at nag-aapoy na dignidad. Sa tabi niya ay ang matangkad at seryosong si Gabriel na may dalang isang itim na briefcase. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa harap. Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang naramdaman mula sa mga panauhin. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino siya? Hindi ba siya ang babaeng nakita natin sa kumpanya ni Rafael? Bakit siya nakapula sa isang kasal? Namuti ang mukha ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Si Clara naman ay halos mapunit ang kanyang hawak na buke ng bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Doña Carmen ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa kanya sa tindi ng kanyang pagkagulat. "Guard! Security! Paalisin ang babaeng iyan!" Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Gusto niyang sirain ang kasal ng anak ko. Isang baliw na babae iyan. Ngunit hindi natinag si Maribel. Patuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang harapan. Ilang di pa lamang ang layo mula sa altar. Nang tangkain ni Rafael na humakbang pababa upang hilahin siya palayo, mabilis na humarang si Gabriel sa harap ni Maribel. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. "Huwag mong hahawakan ang kliyente ko, Mr. De Leon." Malamig at mariin ang boses ni Gabriel na narinig hanggang sa huling hanay ng simbahan dahil sa katahimikan. Tumingin si Maribel ng diretso sa mga mata ni Rafael. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Hindi na siya ang babaeng pumapayag na itago sa dilim. "Nandito ako, hindi para manggulo, kundi para magbigay ng katotohanan sa harap ng Diyos at ng mga tao." Wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang kasalang ito ay hindi maaaring ituloy dahil ang lalaking nasa harap ng altar ay kasal pa rin sa akin sa ilalim ng batas. Isang malakas na ingay ng pagkabigla ang sumabog sa loob ng katedral. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod. Inilabas ni Gabriel ang isang dokumento mula sa kanyang bag at itinaas ito upang makita ng lahat. Narito
Ang orihinal na marriage contract ni na Rafael de Leon at Maribel Santos. At narito rin ang katibayan na ang ipinapasok nilang annulment papers ay peke at may huwad na pirma. Deklara ni Gabriel. Humarap si Gabriel sa technical booth ng simbahan kung saan ang mga malalaking projector screen ay nakahanda para sa video tribute ng kasal. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga tauhan doon, na lihim na nabayaran ni Gabriel, ay pinindot ang play. Biglang nagbago ang mga screen. Hindi mga larawan ng pagmamahalan ni na Rafael at Clara ang lumabas. Sa halip, isang video recording ang bumungad sa lahat. Ang boses ni Clara ay umaling-awngaw sa buong katedral, malinaw at nakakakilabot. Bakit ba tayo natatakot sa babaeng yun, Raf? Isang pirasong papel lang ang kailangan nating palsipikahin. Pagkatapos, akin na ang lahat ng mga disenyo niya. Walang maniniwala sa isang basurang tulad ni Maribel. Ang mukha ni Clara sa video ay puno ng pagngisi at pagmamaliit. Ang buong katedral ay tila nayanig sa bigat ng katotohanang nabunyag. Ang marangyang altar ay naging entablado ng kahihiyan. Ang hiawan at bulungan sa loob ng katedral ay tila isang malakas na agos ng tubig na hindi na kayang pigilan ng kahit na sinong harang. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagtama sa namumutlang mukha ni Rafael at sa nanginginig na katawan ni Clara. Ang bawat kuha ng lente ay isang pako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling tuwid ang tayo ni Maribel. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa gitna ng puting dekorasyon ng simbahan, tila isang babala na ang hustisya ay dumating na. Sinungaling ka! Peke ang videong yan. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadang katulong na tulad mo. Hiyaw ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tinangka niyang sugurin si Maribel, ngunit bago pa man siya makalapit, ay mabilis siyang nahawakan ng mga security guard na kasama ni Gabriel. Lumapit si Gabriel sa harap ng altar, hawak ang isang makapal na asul na folder. Sa kanyang bawat hakbang, ang tunog ng kanyang sapatos sa marpol ay tila hatol ng isang hukom. Hindi lang ito tungkol sa huwad na kasal, Clara. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Seryoso at malamig na wika ni Gabriel. Hinarap niya ang mga panauhin, kabilang ang mga pinakamalalaking investor ng kumpanya ni Rafael. Hawak namin ang katibayan na ang lahat ng mga disenyo sa Montero de Leon Collection na ilulunsad ninyo ay orihinal na likha ni Maribel Santos. Mayroon kaming mga digital footprints, mga orihinal na sketch na may nakatagong watermark ng kanyang pirma at mga testimonya na nagpapatunay ng inyong pagsasabuatan. Isang matandang lalaki mula sa unang hanay, si Mr. Santillan, ang pinakamalaking investor na inaasahan ni Rafael upang isalba ang kanyang kumpanya, ay tumayo ng may madilim na mukha. Rafael, totoo ba ito? Matigas na tanong ni Mr. Santillan. Ipinuhunan ko ang pera ko sa inyo dahil sa henyo na sinasabi ninyo. Kung ang lahat ng ito ay ninakaw lang sa sarili mong asawa, hindi lang investment ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatapak sa industriyang ito. Tito, makinig kayo. Hindi iyan totoo. Pakanalang ito ni Maribel para makuha ang pera ko. Pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Lumingon siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Maribel, please, huwag nating gawin ito rito. Pag-usapan natin ito sa bahay. Mahal kita, alam mo yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Ang salitang mahal mula sa bibig ni Rafael ay tila isang maruming basura na dumapo sa kanyang pandinig. Sa bahay. Aling bahay, Rafael? Ang bahay kung saan mo ako ikinulong bilang isang anino habang nagpaplano ka ng kasal sa iba. Ang boses ni Maribel ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 3 taon na pagtitiis.
Ang pagmamahal ay hindi pagnanakaw. Ang pagmamahal ay hindi pagtataksil. Ang pagmamahal ay hindi pagbura sa pagkatao ng iyong asawa. Ngayon, hayaan mong ang batas ang magmahal sa iyo sa paraang nararapat. Kasabay ng kanyang mga salita, pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng barong Tagalog at may hawak na mga badge. Sila ay mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Lumapit sila kay Rafael at Clara na ngayon ay tila mga basang sisiw sa harap ng altar. Mr. Rafael de Leon at Miss Clara Montero, inaaresto namin kayo sa kasong falsification of public documents at intellectual property theft, wika ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng paglak ng posas sa mga kamay ni Rafael ay tila musika sa pandinig ni Maribel. Si Clara ay nagsimulang magsisigaw at magwala. Tinatawag ang kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ay nakayuko na lamang sa kahihiyan, hindi kayang tignan ang mga kamera. Si Doña Carmen naman ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mabigat na kadena. Nang tignan niya si Maribel, wala na siyang makitang kondila o mahirap. Ang nakikita niya ay ang babaeng tuluyang sumira sa kanyang prestihiyosong kaharian. Maribel, maawa ka sa amin. Bulong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Tiningnan siya ni Maribel nang may halong pait at awa. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, Doña Carmen. Ang inyong ginawa ay isang planadong pagpatay sa aking kaluluwa. Tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Bago tuluyang lisanin ng altar, lumapit si Maribel kay Rafael na ngayon ay nakayuko habang hila-hila ng mga pulis. Dinampot ni Maribel ang mamahaling sapatos na sadyang binili ni Rafael para sa kanya ngayong araw upang magmukhang disente sa harap ng mga bisita. Inilapag niya ito sa gitna ng pasilyo ng simbahan. Ipinapasa ko na ang lahat ng basurang iniwan ninyo sa akin. Malamig na wika ni Maribel. Dahil simula sa araw na ito, lalakad ako sa sarili kong mga paa, patungo sa sarili kong mundo. Tinalikuran ni Maribel ang altar. Kasama si Gabriel, naglakad siya palabas ng katedral. Ang mga mamamahayag ay nagunahan sa pagkuha ng kanyang pahayag, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan. Tila ba ang mga nakabuhol na tanikala sa kanyang katawan ay isa-isang napigtas. Nang makalabas sila sa pintuan ng simbahan, bumungad sa kanila ang maliwanag na sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa at malinis, malayo sa amoy ng insenso at kasinungalingan sa loob. Tumingin si Maribel sa langit at huminga ng malalim. Sa wakas, ang anino ay naging isang liwanag. Ang ingay ng lungsod ng Maynila ay tila naging isang malayong bulong na lamang sa loob ng tahimik at seryosong silid ng hukuman. Pagkatapos ng ilang buwan ng masusing paglilitis, dumating ang araw na formal na tatuldok sa madilim na kabanata ng buhay ni Maribel. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago sa dilim. Nakaupo siya sa harap, ang kanyang likuran ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa tapat ng pasilyo, nakaupo si Rafael. Malayo na ang tsura nito sa makisig at mayabang na CEO na nakilala ni Maribel. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo, ang kanyang balikat ay bagsak, at ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon. Wala na ang kislap ng ginto sa kanyang mga kamay. Tanging ang pilat ng kahihiyan ang natitira. Sa tabi niya, si Clara ay wala ring kibo. Ang kanyang dating marangyang buhay ay naglaho na kasabay ng pagkaka-freeze sa lahat ng kanyang mga bank account dahil sa kaso ng malakihang panloloko. Nang ibaba ng hukom ang kanyang gavel, ang tunog ng kahoy na humahampas sa mesa ay tila hudyat ng paglaya. Idineklara ng korte na ang lahat ng ari-arian na nagmula sa mga disenyo ni Maribel ay dapat ibalik sa kanya at ang kasal ni na Rafael at Maribel ay formal.
nang kinansela sa ilalim ng batas dahil sa mga krimeng ginawa ni Rafael. Laya ka na, Maribel. Mahinang bulong ni Gabriel na nakaupo sa tabi niya. Isang tipid ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Tumayo si Maribel at dahan-dahang naglakad palabas. Nang madaanan niya ang selda kung saan pansamantalang nakapiit si Rafael habang hinihintay ang paglipat nito sa pambansang bilangguan, tumigil siya. Maribel, sandali lang. Tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ngayong wala na ang lahat, ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon paglabas ko. Tiningnan siya ni Maribel nang may halong awa, ngunit wala na itong kasamang sakit. Ang apoy ng galit ay naging abo na lamang na tinangay na ng hangin. Rafael, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik ako sa impyernong ginawa mo. Malumanay ngunit matatag na sagot ni Maribel. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na bagahe sa bago kong buhay. Pero ang Maribel na nakilala mo, ang Maribel na handang mamatay para sa'yo, ay matagal mo nang pinatay sa loob ng apartment na iyon. Ang kaharap mo ngayon ay isang babaeng hindi na kailangan ng iyong pag-ibig para mabuhay. Tinalikuran niya si Rafael at hindi na muling lumingon. Hindi niya na rin kailangang alamin ang balita tungkol kay Doña Carmen, na balita ay nakatira na ngayon sa isang maliit at lumang bahay sa probinsya, malayo sa karangyaan at mga taong dati ay pinapaikot niya sa kanyang mga daliri. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Minsan, ang pagkawala ng lahat ng bagay na itinuring mong Diyos ay sapat na parusa na. Makalipas ang 6 na buwan, isang maayos at modernong opisina ang nakatayo sa gitna ng isang tanyag na business district sa Makati. Sa harap ng pintuan, isang makintab na plaka ang nakasabit. Nakaukit dito ang mga salitang matagal na naging lihim. Maribel Santos Architectural Design Studio. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang bawat letra ng kanyang pangalan sa plaka. Ang lamig ng metal sa kanyang mga daliri ay tila isang kumpirmasyon na hindi na siya isang anino. Wala na siyang kailangang hiramin na pangalan. Wala na siyang kailangang itagong talento. Bagay na bagay sa iyo ang pangalang iyan. Wika ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Lumingon si Maribel at nakita si Gabriel. Hindi na ito nakasuot ng formal na barong ng isang abogado. Suot niya ang isang simpleng polo shirt at may bit-bit na isang maliit na syato ng puting bulaklak. Lumapit siya kay Maribel at inabot ang mga bulaklak. Salamat, Gabriel, hindi lang sa mga bulaklak, kundi sa pagtayo sa likod ko noong wala pa akong kahit na ano. Sinserong wika ni Maribel. Wala iyon, Maribel. Ang totoo, ikaw ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Nakita ko kung paano mo binuo ang sarili mo mula sa pagkawasak. Sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga at isang bagay na mas malalim pa rito. Pumasok sila sa loob ng studio. Ang bawat sulok ay puno ng mga disenyo ni Maribel. Mga bahay na may malalaking bintana para sa liwanag. Mga espasyong puno ng hangin at kalayaan. Naupo sila sa tabi ng isang malaking bintana kung saan tanaw ang paglubog ng araw sa lungsod ng Maynila. Dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Maribel na nakapatong sa mesa. Walang mga salitang binitawan, ngunit ang init ng haplos na yon ay sapat na upang sabihin ang lahat. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakakasakal o mapanira. Ito ay ang pag-ibig na nakaugat sa respeto, suporta at paghihintay. Hindi ko ipapangako ang mundo sa iyo, Maribel. Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa dapit hapon. Pero ipinapangako ko na sa bawat disenyong gagawin mo at sa bawat pangarap na bubuuin mo, hindi ka na muling mag-iisa sa dilim. Ngumiti si Maribel, isang tunay at malayang ng ngiti.
Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ninanamnamang kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang apoy ng kahapon ay tuluyan ng napalitan ng isang mahinahon at maliwanag na bukas. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Maynila ay punong-puno ng kislap ng mga bituin at ang mahinang himig ng mga biolin na nagbibigay ng isang napaka-eleganteng atmosfera. Ngayong gabi, ang lahat ng pinakamalalaking pangalan sa industriya ng arkitektura at disenyo ay nagtipon-tipon para sa taunang gawad makatao sa sining ng tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng marangyang palamuti at mga mamahaling suot ng mga panauhin, ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang babaeng nakatayo sa gitna ng entablado. Si Maribel Santos ay suot ang isang simpleng puting gown na gawa sa telang pinya, isang pagpugay sa kanyang pinagmulang kultura. Wala na ang pulang bestida ng paghihiganti. Ang suot niya ngayon ay simbolo ng kalinisan, kapayapaan, at ng isang bagong simula. Hawak niya ang tropeo para sa Architect of the Year, isang pagkilala na hindi niya kailanman inakalang makakamit niya noong mga panahong siya ay isang anino lamang sa dilim. Nang lumapit siya sa mikropono, ang tunog ng masigabong palakpakan ay dahan-dahang humupa na pinalitan ng isang mapitagan at seryosong katahimikan. Huminga ng malalim si Maribel, ninanamnam ang sandaling ito na bunga ng kanyang sariling dugo, pawis at paninindigan. Marami ang nagtatanong sa akin kung paano ko nagawang bumuo ng mga tahanan mula sa mga guho ng aking nakaraan. Panimula ni Maribel, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako na ang utang na loob ay isang kadena na dapat nating dalhin habang buhay, kahit na ito ay sumasakal na sa ating sariling kaluluwa. Naniwala ako na ang pag-ibig ay nangangailangan ng paglimot sa sarili, ngunit nagkamali ako. Tumingin siya sa unang hanay ng mga upuan kung saan nakaupo si Gabriel. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya nang may hindi matatawarang paghanga at isang tahimik na kumpirmasyon na naroon siya para sa kanya, noon at hanggang ngayon. Ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa semento, ginto, o mga kasinungalingang nakabalot sa mamahaling papel. Pagpapatuloy ni Maribel, ang tunay na tahanan ay matatagpuan sa loob ng ating sarili, sa ating kakayahang tumayo pagkatapos madapa, sa ating lakas na sabing hindi sa pang-aabuso, at sa ating tapang nabawiin ang ating sariling pangalan. Pinapatawad ko na ang mga taong sumira sa akin. Pinapatawad ko sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang bilangguan, at ngayong gabi, opisyal ko nang binubuksan ang pinto nito upang tuluyan ng lumipad palayo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, muling umugong ang palakpakan na tila ba ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay isang pagpuri sa kanyang tagumpay laban sa tadhana. Nang bumaba si Maribel mula sa entablado, sinalubong siya ni Gabriel. Walang maraming salita. Inabot lamang ng lalaki ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan. Ang init ng kamay ni Gabriel ay sapat na upang maramdaman ni Maribel na ang kanyang paglalakbay ay narating na ang pinakatapat na destinasyon. Lumabas silang dalawa sa terrace ng hotel upang umiwas sa ingay ng selebrasyon. Ang hangin ng gabi ay malamig at sariwa, humahaplos sa kanyang balat na tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Tanaw nila mula roon ang mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanteng nakakalat sa dilim. Nagawa mo, Maribel, mahinang wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi lang bilang isang arkitekto, kundi bilang isang babaeng malaya. Hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako tinulungan na makita ang sarili kong halaga, Gabriel. Sagot ni Maribel habang nakatingin sa malayo. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin
Nung ako ay isang basag na salamin pa lamang, dahan-dahang humarap si Gabriel sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ngunit hindi ito ang uri ng kahon na naglalaman ng isang diamanteng pansuhol o pampalubag loob. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang simpleng singsing na gawa sa maitim na kahoy na may maliliit na ukit ng mga dahon at bulaklak. Alam kong marami ka ng pinagdaanan sa mga singsing na nagmula sa kasinungalingan. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Maribel. Ang singsing na ito ay walang halaga sa pera. Ako mismo ang nag-ukit nito sa mga oras na iniisip kita. Hindi ko ito ibinibigay upang itali ka sa akin o upang angkinin ka. Ibinibigay ko ito bilang simbolo ng aking pangako na sa bawat disenyong itatayo mo, sa bawat pangarap na susundin mo, nandito ako sa tabi mo bilang iyong katuwang, bilang iyong tagapagtanggol, at bilang iyong tahanan. Naramdaman ni Maribel ang muling pag-init ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na mula sa sakit. Ang mga ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Hinayaan niyang isuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Ang gaan nito sa kanyang balat ay tila isang banayad na paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang pabigat. Isinandal ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Wala silang kailangang madaliin. Wala na silang kailangang patunayan sa mundo. Ang mga balitang narinig niya tungkol kay Rafael na nagdurusa sa loob ng rehas at kay Doña Carmen na nawalan ng lahat ng yaman ay tila mga lumang kwento na lamang na wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Ang karma ay tapos na sa kanyang trabaho. Ngayon ay oras na para sa kanyang sariling gantimpala. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng kanilang mahinahong paghinga at ang malalayong busina ng mga sasakyan ang maririnig. Ang bawat tibok ng puso ni Maribel ay nagsasabing siya ay buo, siya ay sapat, at siya ay malaya. Ang tunay na tahanan ay hindi na isang pangarap na kailangang ipaglaban sa dilim. Hawak na niya ito, nararamdaman niya ito, at hinding-hindi na niya hahayaang muli itong mawala. Ang sining ng kanyang buhay ay hindi na isang blueprints ng pighati, kundi isang obra maestra ng pag-asa at pagmamahal na walang katapusan.